Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaaresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Nadala sa damdamin? Sa pangyayari? Sa anong pangyayari? Doon sinasabi na pag-deliver ng maleta sa'yo? At saka yung babae? Nako po! Okay, sa mga bago dyan, please subscribe kayo and share this video. Mr. Bendalo, chairman ko no, ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Ito na, nagsuri na. Nako po, ang bilis. Mabilis pa sa alas 4 ang pagsuri. Nasaan na yung yabang mo? Bumagang buntot ng hinaipax, mga kababayan. Biglang nagsorry dito sa grupo ni Cayetano, di ba? Ang yabang niyang bibit-bitin, kwekwelyuhan. O, anong nangyari? Biglang liko itong hinaipax. Siguro nung nalaman niyang a-attend si Robin Padilla 100%, ayun, yun pala siguro ang dahilan. Bumagang buntot ang yabang nito. Nag-una kasi ang yabang nito, nahuli ang talino. Diba? Siyempre, ordinaryong Pilipino naiintindihan namin ang ibig sabihin ng majority, ng quorum, ng legitimate at illegitimate. Naiintindihan namin yun. Ikaw hindi mo maintindihan o talagang sadyang ayaw intindihin at puro yabang lang, di ba? At kaya ito yung naipax doon na senador. Bakit pa kayo bumoto ng ganito? So, yung pinagyayabang na ito, yung popularidad niya doon sa kanyang programa. Hoy, gunggong, hindi na ito programa mo. This is the Senate of the Philippines. Dapat ka dyan, ay formal ka dyan, hinaipax ka. Hindi puro yabang ang pairalin mo dyan. Kailangan utak. Kaya palibhasa, wala masyadong utak na hinaipax. Talo palagi sa debate ni Cayetano. Ayan. Ito, tungayan natin ng kanyang pagsuri, mga kababayan. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasahan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa-senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mirisi. Kaya ito mga kababayan, siya rin ang nagtatampo dahil ang dami daw nag-bash sa kanya. Bakit daw siya binabas? Bakit siya lang? Ikaw lang ang madaldalin na ipax ka. Diba? Super daldal ka kasi. Walang-wala ka sa kakatiting dito kay Marcoleta. Tunghayan din natin ito mga kababayan. Itong pagdating ni Marcoleta dyan sa Senado na ko po. Makikita mo, Erwin Tulfo. Panuorin mo itong pagpasok ni Senador Marcoleta at pakinggan mo kung ano ang sinisigaw ng taong bayan. Ito ang sinisigaw ng taong bayan. Ako po, wala ka sa kalingkingan. Tingnan nyo naman, itong mga tao, sobrang dami. Sinisigaw ng we want the truth, Erwin Tulfo. Pero alam natin na matagal nang nagsalita itong mga 18 months before pa-hearing dyan. Diba, Erwin? Panoorin mo yung kay Jessica Soho na in-interview lahat. So, dati nang nabanggit itong kalokohang ginagawa ninyo, pagnanakaw ninyo dyan sa pera ng taong bayan. Kaya, itong si Marcoleta talagang gustong-gusto ng taong bayan. Mukhang ito na yata ang magiging natin. Vice Presidente, sang-ayon ba kayo dyan mga kababayan? Tignan nyo naman ang suporta ng taong bayan. Marcoleta, naku po. Erwin, napanood mo ba ito? Oy! Mga loyalista nga, tingnan nyo ang suporta ng taong bayan kay Marcoleta, naku po. Ito ang gusto natin. Tapos, ano sinasabi mo, Erwin? Taong bayan ka dyan. Ito ang taong bayan, sinisigaw ang katotohanan at nakita na ng taong bayan ng katotohanan sa iyong pagiging anong tawag nila doon? Manyakol. Ayot ka, papahating ka pa ng babae. Di ba? Tapos, pera ng taong bayan pa, ang pinambayan, pinantip mo. Dahil nung time na yun, nagdi-deliver ng pera itong mga sundalo sa iyo, naku po. Kaya nga ito si Erwin mga kababayan ay parang nag-meltdown talaga dyan sa Blue Ribbon Committee ni Cayetano.
At alam natin na itong hearing ni Erwin yan sa Lunes or this day, puro scripted yan. Dahil alam nila na dadalo itong DOJ, DILG, sila lang. Sila ang gagawa ng witness nila at lahat na tutumbukin nila itong opposition. Sigurado tayo. Kaya kailangan mapigilan itong hinaypak na Erwin kasi peke ka. Merong ba kayong 13? Wala kayong 13. Wala kayong 13 na ipax kayo. Naiintindihan ng unyon ng Pilipino yan. Kaya tunghayan yan natin na ito, Erwin. Panuorin mo itong kay Laurel Ligarda sinasabi. Dito, para ma-educate naman yung utak mo. Pakinggan mo muna ito, si Laurel Ligarda, mga kabayan. Mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. So, klaro-klaro mga kababayan na ang kailangang majority dyan sa Senado ay 13, Erwin, di ba? At ito pa ang malupit mga kababayan. Ang kailangan din na makonvict nila si BP Sara ay 16. Kaya, imposibleng makonvict si BP Sara. Kaya sila ay tumutok na ngayon dito sa charter change. Yan po talaga ang katotohanan dyan. Pero itong hearing talaga ni Erwin dyan sa Blue Ribbon, alam natin na scripted na ito lahat mga kababayan. Siguradong tutumbukin nila itong mga kalaban nilang senador kung ano-anong kaso, kung ano-anong naratiba, propaganda ang gagawin nito ni lalo na si Rimulya, yung ombudsman ay dadalo dyan kay Erwin Tulfo daw na hearing. Naku po, kayo po ay mga illegal, mga kolorom na hearing. So ayan, Erwin, nagkalaban naman ng konti ang utak mo. Huwag niyong ipagyayabang yung 1940s na Constitution, 1987 na po ang bumabalot sa atin ngayon, mayorya, majority. That's how we are being ruled.
by majority. Demokrasya tayo. Nasa demokrasya tayo, Erwin. Hindi kami mga bopols. Kaya ikaw, mas mabuti pa mag-resign ka na, lumayas ka din sa Senado. Ayop ka, nakakahiya ka. Di ba? O, simple-simple. Ang mayorya dyan sa Senado, 13. Wala kayong 13. At, nung nagdeklara sila ng decorum, nung nag-walkout sila, 12. Di ba? Wala daw quorum, 12. Pero pag sila, kahit 12 may quorum, o ano ba yan? Anong klase utak yan? Utak yan ni Wambol University, tutak-tuto. Ikaw rin tutasin. Ayan, palagpakan tayo dyan mga kababayan dyan sa Blue Ribbon. Talagang nabanggit itong si Tito Sen, si Trillanes, itong si Erwin Tulfox, at lalo na si Bongbong Marcos at si Sandro Marcos ay tumanggap ng mga mali-malita. Ayan po mga kababayan, ang napakagandang nangyari dyan. Kahit na anong hearing pang gagawin mo, Erwin, wala nang saysay yan dahil nasabi na ang katotohanan at matutunghayan na lang namin na siguradong ipapakulong mo itong 18 Marines. Dahil kung hindi sisipot dyan, siyempre, magawa siya ng sabpina. Pag hindi naman, ayun na, arrest warrant na, di ba? Tapos titingnan natin kung susundin ba yan ng gobyerno. Pero alam din natin na kung saba nila itong hinahipaks ng gobyerno. Pinagyayabang na nga ni Gatchalian Black, di ba? Nasang-ayon daw sa kanila ang Kamara, ang mga law firm at lalo na itong executive. Kung yun ang basihan niyo, doon na lang kayo, lumabas kayo sa Senado at doon kayo kumapi sa kanila. Nasaan na ang pagiging independence ng Senado kung ganyan ang opinion yung sinusunod, di ba? Kawawa itong mga hinaypaks na nag-iinip na sila daw ang mga leader. Pero, eto nga ang strategy ginagawa nila para mapigilan itong flood control project. Huwag natin kalimutan ito, mga kababayan. Ito ang pinakamalaking nakawan sa kasaysayan. Kaya ito rin ang inaabangan natin. Pero, alam natin na they have all the power, sabi nga ni Cayetano, and we have all the truth. Yan lang po ang talagang pinangahawakan natin. Erwin, dapat lumayas na siguro ito yung anak. Isama mo si Auntie Claire, Erwin. Pareha kayo mga utak.